testigong si Matibag, walang kredibilidad. Bakit kanyo? Bias. Galit ito kay Inday Sara. At yan ay napatunayan kahapon nung inilabas ang 3 column niya sa Daily Tribune. Yes, attorney. Kung saan binira niya ng binira si Inday Sara, siniraan niya ng siniraan, pinintasan niya ng pinintasan. Madalit sabi, galit siya kay Inday Sara. Dahil posibleng hindi lamang iisang tao ang sangkot sa umano'y planong pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang ibinunyag ng NBI o National Bureau of Investigation sa pagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Ilang punto ang tinalakay sa direct examination ng prosekusyon sa kanilang huling testigo na si NBI Director Melvin Matibag. Humarap na si 8 araw na impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag. Si Matibag ang huling testigo at alas umano ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero bago pa man magsimula ang direct examination ng prosekusyon, ay binalaan na ni Presiding Officer Setter Cheese Escudero si Matibag. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. Inidetalya ni Matibag na bumuo sila ng Special Task Force para imbestigahan ang banta ng bise. Inilarawan niya ito na hindi isang banta kundi isang plano. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. 5 umano ang ginamit nilang batayan sa investigasyon. Kabilang dito ang pagsusuri sa pattern of violence, gravity o seryosong anggulo ng insidente, identity ng mga sangkot, kapasidad ng subject, at ang motibo o intensyon nito. Inalimbawa rin sa pattern of violence ni Matibag ang pananapak noon ng Vice Presidente noong 2011 sa isang court sheriff sa Davao City. Sa investigasyon ng Special Task Force, seryoso umano ang banta sa Pangulo. Ito'y matapos ipinilabas ang video sa online press conference ni VP Sara noong October 18, 2024. Gayon din ang video ng umano'y pagbabanta ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Rage Coalition event noong April ngayong taon. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Napansin din umano ni Matibag na nanggaling lang sa isang pamilya ang planong pagpatay kay PBBM. Anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force? Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Samantala, ibinahagi pa ni Matibag na may natukoy na mga persons of interest na posibleng makatulong sa pagtukoy sa umano'y assassin o hitman na sinasabing kinontrata ni VP Sara. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito. This is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. May lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. Sa interjection naman ng ilang setter judges kay NBI Director Melvin Matibag ay tinanong ni Senate President Win Gatchalian si Matibag kung ano ba talaga yung timeline doon sa paglalabas ng resulta sa ginawang investigasyon ng Special Task Force. Ayon kay Matibag ay 3 to 6 months ay magkakaroon na raw ng resulta doon sa investigasyon para matukoy talaga kung sino yung hitman o assassin doon sa planong pagpatay kay PBBM, gayon din kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House
House Speaker Martin Romualdez. Bago nga mag-adjourn yung ikawalong araw ng impeachment trial, ay binawi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung paglalabas ng subpoena para sa ilang mga testigo ng prosekusyon patungkol pa rin dito sa Article 4 na dapat humarap sila sa Miyerkules. Paliwanag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, babalik pa kasi sa Miyerkules bilang testigo itong si Director Melvin Matibag para naman sa cross-examination ng depensa. Napagkasunduan naman sa caucus ng mga senator judges na walang mangyayaring impeachment trial sa susunod na linggo o sa Lunes para nga sa State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, gayon din sa Martes para bigyang daan yung kontrasona ng minority senators at ipagpapatuloy na lamang sa Miyerkules o July 29 ang impeachment trial sa bagong oras na ito na magsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyang daan ang mangyayaring regular session ng Senado na magsisimula naman ng alas 4 ng hapon. Yan po ang balita mula kay Senator Atty. Sal. Nalaman po natin doon sa mga previous na impeachment trial, Atty. Sal, na tila binabanggit nila na meron umanong parang kinontratang assassin. Pero ngayon po ay parang nagiging sinabi po ni NBI Director Matibag na tila planado at saka nanggagaling umano mismo sa magkapatid na Mayor Baste at VP Sara yung intent talaga na pagpatay umano kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong masasabi ninyo dito, Attorney? Pag-usapan natin itong testigong ito. Unang-una, yan testigong yan ay walang kredibilidad at walang personal na kaalaman sa mga nangyayari doon sa pahayag ng Daisal ng November 23, 2024. Isa-isay natin. Yes po. Inamin niya na talaga siyang walang kinalaman. Sapagkat tinanong siya isa-isa siyang tinanong. Wala siyang kamalay-malay. Tinatrap na siya ng abogado ng defense. Sagot siya na sagot na talagang wala siyang personal na kaalaman. Ang ibig lang kong sabihin no, kasi lumika siya ng bagong investigasyon. Sa lahat naman ng NBI director, gagawa ka ng panibagong investigasyon, hindi mo alam yung background ng nauna, hindi mo man lang pinag-aralang mabuti ang konteksto, ang mga kalakaran na nakabalot doon sa insidente ng November 23, 2022. Yun kitang-kita mo. Pangalawa, itong testigong si Matibag, walang kredibilidad. Bakit kanyo? Bias. Galit ito kay Inday Sara. At yan ay napatunayan kahapon nung inilabas ang 3 column niya sa Daily Tribune. Yes, Attorney. Kung saan binira niya ng binira si Inday Sara, siniraan niya ng siniraan, pinintasan niya ng pinintasan. Madalit sabi, galit siya kay Inday Sara. Maliban pa sa galit na siya, bias na siya, itong asawa niya, bumoto sa impeachment laban kay Inday Sara. So, ganung kalakaran, wala kang karapatan na magtistigo doon laban kay Inday Sara sapagkat bias ka na pati na yung asawa mo. So, paano ka mapapaniwala? Pangatlo, ang mga sinasabi niya, sabi niya, kaya daw siya nag-imbestiga. Nakita niya raw kasi yung pattern of violence, yung pagbabanta, ay hindi na raw just banta, plano na. At nakita raw niya ito sa pamamagitan ng ipinakita niya unang-una, yung panununtok ni Inday Sara kay Sheriff. Ayun na ipaliwanag na natin na walang kasalanan doon si Inday Sara. Kaya niya ginawa yon para matigil ang karahasan. Dahil kung hindi niya ginawa yon, talagang dire-diretso na yon. Ngayon, ang prueba niya, pattern na, pag sinabi mong pattern, sunod-sunod na mga galaw, aktong karahasan.
Paano niya pinakita? Yun lang ang pinakita niya kay Inday Sarang panununtok. O nasaan yung pattern of violence? Isa lamang yun. Pag sinabi mong pattern, 3, 4, 5, 6, sunod-sunod yan, makikita mo yung pattern. So walang pattern. In his desperation to prove pattern, pati yung kibaste, inilabas niya kesyo ang plano raw ng pagpatay na lumalabas sa pamilya. May pattern at ang pangalawang karahasan. Karahasan ha, violence ito ha, hindi intimidation o kung ano pa man. Pattern of violence eh. Ano sabi ni Baste? Isa lang ang kailangan namin ng ulo. Aba, yung sinabi niya yon, ang tingin niya parang papatayin. Pupugutan namin ng ulo ito kasi yun ikinonect niya pa doon sa isang pahayag ni Inday Sara. Kung hindi ka ba namang hindi ko malaman paano ka naging dekano College of Law. Hindi ko malaman kung paano ka naging NBI director. Hindi ko malaman din kung paano ka naging abogado. Sapagkat yung mga pahayag ni Baste, pag iimbestigahan mo, titingnan mo yung konteksto. Bakit niya nasabi yon? So tingnan mo yung mga dating speeches niya, dating mga pahayag niya. Kung titingnan niyo po, kayo ang saksi na, kasi naririnig naman ng bayan yun eh. Hindi ba palagi niya sinasabi, mag-resign ka na. Resignation ang ang hinihingi niya, resignation, step down. Yun ang ibig sabihin na ang ulo ang kailangan namin yung resignation mo. Yun lang ang kailangan namin para matahimik ang bayan. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi yung pangplanong pagpatay. Lumilikha kayo ng istorya. Kagaya mo. Diba, sabi ko sa inyo, kaya sinabi ni Inday Sara yun, hindi para siya magbanta. Kung hindi para magsumbong sa bayan na meron po siyang panganib sa buhay niya. At ang pinaghihinalahan na yung 3 taong binanggit niya, na kung maaari bayan, pag ako po'y pinatay, o yun nakikita mo ha, hypothetical pa nga, at conditional, pag ako po'y pinatay, abay, gawan nyo ng katarungan ng pagkapaslang ko. Ito po, 3 ito. Ito ang aking pinaghihilang. Gantihan nyo ko. Ganun lang ko kasimple ang dapat basa doon. Another thing. Para to justify, to explain the statements made, the remarks which have become controversial. Hindi mo tayong lahat ay may tinatawag na oras ng hindi na tayo makapagtimpi at nilalabas natin. Kumbaga, outburst ang tawag doon. Naging emotional ka na. Yung testigo, pinakita ng defense na ikaw mismo nagkaroon ka ng outburst at inamin niya. Humingi pa nga daw siya ng pasensya. At tinatanong siya, ano kung sinabi mo doon sa isang kaaway mo? Grabe, madalas sabi, nagmumura din siya. At kung ano-ano pang sinabi niya. Ako na rin sabi, kailangan since ikaw mismo nakaranas noon, dapat tiningnan mo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong mga payag. Ang dahilan nga ipinakita ni Inday Sara. At kahit kung tayong nanonood, alam natin ang nangyari sa kanya. Mula nung nasira yung unity, sinimula nang sirain ang pamilyang Duterte. Inumpisahan kay Presidente Duterte, pinakulong, inaresto, pinatapon, ngayon nakabilang. Pagkatapos yung mga kalyado, isa-isang tinugis, dinimanda, nakakulong si Pastor Kibunoy. Sinalakay pa ang KOJC. Marami pa rin dinimanda ng mga tagapagtanggol Presidente Duterte. And then, pinunta na si Inday Sara. In-impeach, siniran, sistematikong paninira ang ginawa ng mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. At hindi naman nila gagawin yon kung walang kumpas sa itaas. Ano pang ginawa? O hindi po ba?
nirereklamo na ni Inday Sara, ni Vice Presidente Sara, na may mga taong sumusunod sa mga galaw niya. Merong mga nag-aabang sa tapat ng bahay niya, o Green Hills. At minomonitor lahat ng galaw niya. Madalit sabi, sinasabi niya na noon pa, merong threat, tinanggalan pa ng mga security. At hindi lang ordinaryong pagtanggal. Pinili pa yung mga dati niya ng close in security nung siya mayor pa lamang sa Davao. Madalit sabi yun, pinagkakatiwala niya. Pag pinull out mo yon, hindi mo na alam kung sino nagbabantay sa'yo o bantay sa laman. Pagkatapos, anong ginawa niya dun sa Chief of Staff? Kinulong nila, inapi nila. Kumbaga, dumating na yung sukdulan. Kaya nagkaroon ng online conference at sinabi niya lahat, ang sama ng loob niya. Yun ay pagsusumpong mo sa bayan niyo kasi public Talagang pinarinig niya sa lahat. Humihingi siya ng saklolo. O yun ang mga kalakaran. Tapos ito pa, gumagawa na naman ng story ito. Kasi daw merong persons of interest. Samantalang inamin na nga ng dalawang testigo ng NBI na hindi nila napatunayan na sa investigasyon nila na merong kinuntratang pumatay dun sa tatlo. Ang sabi nila, kaya raw sila naniniwala na may kinontrata. Kasi sinabi ni Inday Sara, Sus Mariosep. Ang ginawa ngayon para naghahanap sila. Kunyari, kasi alam naman nilang hindi totoo yun Kaya lang, para sila naghahanap ngayon. Kaya sinasabi nila, imagine open daw investigation. Wala nang katapusan. Kaya ito si Senate President Gadget, teka muna, ano ba timetable mo dyan? 3 to 6 months daw. Pero daw ito open and continue. Ibig ko sabihin, itong mga ito, naghahanap, hindi ko malaman kung anong gagawin nila sa pamamagitan ng pagbili, pananakot, doon sa gagawin nilang, kunyari, ang kinontrata. May papaaminin sila, madalit sabi, huwag na ho tayo magtaka kung biglang may lumabas. Ako po ang kinontrata ni VP Sara Jesus Mariosep. Yan. Kasi kung talagang totoo yan, 1 taon at mahigit na dapat na alam na nila yan. Kasi wala naman Hindi naman talaga siya nagbanta at hindi rin totoo. Kung baga, ang ginawa sa tingin ko kasi kung ako, malalaman kung pinapapatay niyo ako, sasabihin ko sa inyo, maglalabas din ako publicly. Pag pinapatay niyo ako, papapatay ko rin kayo. Kasi, pag sinabi mo yun, baka sakaling matakot. Naku, mamatay tayo. Huwag na natin ituloy. Di ba? Yun talaga ang konteksto ng lahat ng mga nangyari nung online conference ng 23 of November 2024. Kailangan mo kasi puntahan mo lahat. Ganyan ang pag-iimbestiga. At saka isa pa, sinasabi ko, inulit niya yung linya ng dalawa. Testigo na sa kanya. Kasi tinignan namin, yun yung mga pahayag niya roon ay lilikha ng takot at mahihikayat ang magkakagulo. Tinanong yung dalawang testigo, bakit? Di ba tinanong ni Robin Padilla, ano mga seditious acts na natanggap nyo na may nangyari? Wala po. Nakita niyo ba si Inday Sara doon sa mga rally na naghihikayat ng sedition? Wala, hindi po. Yun din ang sinabi ni Matibag, wala rin. So paano ngayon? Kaya bagsak sila, sirang-sira. Palibasa kasi, likha lang Kinathalang nila. Kaya kahit na anong pagtatakip, kasinungalingan, lumalantad sa taong bayan.